Nakauwi na sa bansang halos 300 Pilipinong stranded sa giyera sa Middle East. Patuloy naman ang gantian ng pag-atake ng Israel at Iran. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, balik operasyon na ba ang mga airport sa Middle East o pansamantala lang ito? Jiggy, may mangilan-ngilan na nga na paliparan doon sa Middle East yung nagbukas na simula pa kagabi. Partikular na nga riyan itong sa Dubai. At kaninang umaga nga ay lumapag na dito sa Pilipinas yung isang airline carrier na lulan naman yung 299 na Filipinos. No? Pero sa bilang na yan, 23 lang yung OFWs at karamihan nga sa mga sakay nito ay mga turista. Pero, Jiggy, paglilinaw ng Department of Migrant Workers, hindi pa ito yung repatriation na ikinakasa ng gobyerno. Dahil sa mga susunod na araw daw ay titingnan pa nila kung yung ilan nga doon sa mga nagpalista ay magbaback out pa. Pero kanina namang hapon ay nakita rin natin no, yung paglapag naman nung isa pang airline carrier mula naman sa Saudi dahil isa rin yan sa mga nagbukas nga simula pa nung isang araw. Yung ilan sa mga OFW doon ay kinuwento nila na nahirapan sila from February 28 to March 3 na makapag-book locally muna dahil yung karamihan nga doon sa ating mga kababayan na gustong umuwi ay babiyahe muna from Jeddah and Jeddah to Riyadh at pag Riyadh, diretso na nga ito pa Maynila. Jiggy, yung inaantabayanan din natin na kwento dito sa may Israel, ito na mga Philippine officials doon sa Philippine Embassy ay inaabangan din yung pagbubukas naman ng Ben Gurion Airport doon naman sa Tel Aviv dahil nga sa oras na magbukas yan ay iuwi na sa Pilipinas yung mga labi nitong Filipina caregiver na namatay noon namang Sabado na si Mary Ann de Vera. Sabi ng Department of Foreign Affairs ay nakausap nga nila yung kanilang counterpart doon sa Israel at itong si de Vera ay itinuturing na terror victim. Ibig sabihin yan, yung lahat ng benepisyo na makukuha ng isang Israeli citizen na namatay sa gera ay igagawad dito nga sa ating kababayan. Jiggy, sa buong Middle East, nasa 1,100 lang yung mga Pilipino na nagpalista nga doon sa repatriation program ng gobyerno. Jiggy. At Raynel, kung may nakalipad na galing Dubai papuntang Pilipinas, paano yung mga stranded na nasa NAIA ngayon? Jiggy, kanina no, maghapon nagbantay tayo doon naman sa may NAIA at doon sa OFW Lounge nasa 30 lang yung mga Pilipino na stranded dahil nga though bukas na yung Dubai Airport no, yung mga papunta at yung sa Saudi Airport ay yung mga papunta rin sa Pilipinas ay yung pabalik naman ay limitado pa nga rin. So yung 30 na yon ay lahat naman ay na-accommodate muna nitong OWA at simula nga noong nagsimula itong giyera na to, 4 days ago ay nakapag-accommodate na itong OWA DMW ng nasa 300 na Pilipino na nakansela yung biyahe at lahat ngayon ay nasa kanilang accommodation hotel doon sa Pasay at may proseso yan, Jiggy, no? Ito yung sistema. Doon sa mga kababayan natin na wala pa nga na ticket, no, na sure na ticket papunta doon sa Middle East ay pwede silang magstay for 3 days at pagka wala pa rin na maibigay yung kanilang mga employer ay maaari muna silang bumalik sa kanilang mga probinsya. Pero yung meron namang nakakuha na ng mga OFW ng kanilang ticket pa Middle East within the span of 7 days ay maaari pa silang dumire-diretso na nga ng stay doon sa OWA DMW accommodation. Jiggy. At Raynel, ano na ang update ngayon sa giyera sa Middle East? Jiggy, yung Iran naman ay nagpakawala na nga nitong mga advanced missile dito naman sa Israel at sa ilang pang base militar ng Amerika sa buong Middle East. Wala pang katiyakan kung saan mga nagland yung mga missile attack na yan. Pero doon naman sa Tel Aviv ay nakuhanan for the past 48 hours, sunod-sunod ng araw yung pag-atake pero nai-intercept naman yan. Jiggy, dito rin naman no, sa may Turkey ay nakaharang ng missile itong NATO air defenses. So sabi naman ng pamunuan o ng mismong presidente nitong Turkey ay sana raw ay huli na nga yan dahil hindi na nga raw nila matatansya yung Iran kung may mga sumunod pa na pag-atake riyan. Doon naman sa may border nitong Iran na Pakistan ay nagkupulasan at lumilikas na rin itong ilang mga residente dahil pati doon ay inabot na nga ng missile attack nitong Iran. Jiggy. Yan po ulat ni Raynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.